Iba tayo mga kaibigan, naging kauna-unahang computer college po. Kanina kasi marami nanonood sa atin hanggang ngayon ng mga estudyante, mga computer students, college students, pati yung mga nasa senior high school. Alam nyo, naging kauna-unahang computer college po ang nasa University of Cambridge. Yan. Taong 1953, inilabas po nila ang Cambridge Diploma in Computer Science. Ngayon, marami na po mga computer schools na nakalatag sa loob at labas ng ating bansa. Wag na po tayong lumayo. Dito lang sa atin, marami na. At dapat meron niyang malinaw na vision and mission statement. Dapat familiar tayo sa ganun. Why? Who knows? Baka balang araw magtatayo tayo ng ating sariling company, organization, o school. Meron ka dapat ganyan. Klaro, di ba? Tingnan po natin ang ilang magandang halimbawa ng computer schools na malinaw ang targets for the benefit of the learners. Mapalad po nating makakausap today ang campus director ng Informatics College sa Imus, Cavite. Wala pong iba kundi si Dr. Myrtle Gimbatan. Dr. Mitch, good morning po at welcome sa Professor on Air. Good morning, Prof. Willie. Good morning sa lahat na nakikinig sa Prof on Air. Okay, Dr. Gimbatan, malaking karangalan po. Ma'am, ano ba ang vision at mission statement ng Informatics College? Okay, ang vision natin sa informatics is we transform individuals to become successful innovators by leveraging the power of technology. At the same time, ang ating mission is to help people learn technology to make their lives better. I see. Ma'am, kapag tinatanong kayo 10 ng iyong mga staff at yung management ng school na yan, about po sa kahalagahan na mapag-aralan ng computer courses, concisely, how do you present it to the students? Sir, really, no. We are now in the digital age and technology is no longer a mere facility but a necessity. So lahat ay konektado na sa teknolohiya, ang ating pansarili, pangkabuhayan, pakikipagsalamuha. It's in demand sa iba't ibang industriya. So it's not just about learning the course, it's about honing your critical thinking, problem solving, at digital fluency to survive in the digital world. Okay, kaya napakalaking bagay pala na merong mga paaralan na making it easier for people na gustong mag-excel sa ganyan, Dr. Mitch, di ba? Tama po, Prof. Willie. Okay, kasi parang wala yung iniwan kasi mga kaibigan sa dati pagka sinabing meron kang kotse, meron kang sasakyan, parang luxury. Ngayon, di na necessity. Ngayon, kapag ka ikaw parang napag-iiwanan ka ng anything about computer technology, para kang outcast eh. Tama ba, Dr. Gimbatan? Tama ka, Sir Willie. So, kailangan mong sumubay ngayon. Kasi kung hindi, paano ka mabubuhay? Lahat ngayon eh computerized, digitalized. Okay. So, Doc, is it possible na halimbawa merong isang talagang halos ay walang alam sa computer tapos nag-walk-in sa inyo? Is it possible na from scratch yung tao na yun ay mag-excel ng gusto depende sa magiging guidance ng mga staff at ng management ng isang eskwelahan? Oo naman, Sir Willie, we do not underestimate our students. No? Ayun yung ating teorya sa pag-aaral. Saka, ang dami nating mga naging estudyante na ganyan ang kalagayan. Sa informatics, matututo sila from the basics to intermediate saka advanced because we have specialized curriculum na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. I understand. Crystal clear. Dr. Myrtle, maraming computer school ang nakatayo na sa mundo. At bagamat nagkakaisa sa magandang layunin, paano kayang naging angat ang isang paaralan na kagaya ng Informatics College sa maraming aspeto? Maraming salamat, Sir Willie. Ang pangunahing focus natin kasi sa informatics is more on IT and technology. Simula pa noong 1993, nakatutok talagang informatics sa pagtuturo ng informations and communications technology. Dahil dito, ang aming mga programa at curriculum ay specialized at laging up-to-date na tumutugon sa mga mabibilis na pagbabago sa teknolohiya. Bukod po doon, meron tayong flexible na pag-aaral. Bago man ang pandemya, ay pinapatupad na natin ng online at blended learning. We had qualified professionals ang ating mga teachers at mga professors at nagagamit din nila ang advanced na learning platforms katulad ng Skillsoft na mayroong micro-credential para maging flexible at effective sa kanilang pag-aaral. Dr. Myrtle, hindi ako magtataka na ikaw ay naging campus director dahil sa dinig ko, by heart, kabisada mo from A to Z kung ano talaga ang dapat na ma-provide sa mga learner at sa mga estudyante. Dr. Gimbatan, maraming salamat po sa time.
Maraming salamat, Sir Willie. Bago po ako magpaalam, pwede po bang bumate Sige, Doc. sa aming CEO, si Sir Leonard Reingen, Sir Mhm. Lar, ang aming COO, si Dr. Zoraida, ang aming mga VP, si Ma'am Yas, Ma'am Cha, faculty and staff, students and parents ng informatics sa buong Pilipinas, lalo na po sa Imus Cavite, ang aking staff, si Malu, Lisa, Michelle, Bell at C. Maraming salamat po. Dr. Gimbatan, maraming salamat po mga kaibigan. Ang inyo po napakinggan, ang Campus Director ng Informatics College sa Imus Cavite, walang iba kundi si Dr. Myrtle Gimbatan. Dumako na tayo sa ating Tanong Mo, Sagot Ko portion. Itanong mo kay Professor Willie. Itanong mo kay Professor Willie. Galing po kay Christy Ayesha of